Opo, nakilat pagpala po namin Ama, Diyos na kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan niyo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lord, narito po kami, O Diyos, sa bahagi po ng pag-aaral ng ipong banal na salita. Subalit bago po, O Diyos, ang lahat, kami po, O Diyos, ay nagpapakumbabang loob. Kami po, O Diyos, ay lumalapit dyan sa trono sa biyaya sa kalangitan. At humihingi po kami, O Diyos, na iyong awa at habag, kapatawaran, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin at linisin ang aming puso, ang aming pong buong pagkatao at kaluluwa, at gawin mo po kaming banal at kaya-aya sa iyong paningin, O Diyos. Makapati niyo po, mahal na Panginoon, na sa aming pag-aaral ng iyong banal salita, ikaw po, O Diyos, ang siyang mag-bless at magpala, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kung paano mo po pinagpala at nilangisan ang mga naunang bahagi ng iyong gawain, simula po, O Diyos, pag-MC, pag-awitan ng Jipul Song at Solemn Song, sa mga buhay na patotoo, maging sa bahagi po ng pagbibigay at higit po sa lahat, sa aming pag-aaral ng iyong banal salita sa mga oras na ito. Lord, gamitin mo po ang iyong abalingkod bilang daluyan spiritual na pagpapala. At ikaw po ang maglagay ng mga salita na rapat ko po salitain. Dahil kung sagana ng akin, O Diyos, wala po akong magagawa. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, ng kahulugan, upang ito po, O Diyos, ay aming pong maunawaan. Mahal na Panginoon Diyos, at pawiin mo po at sawayin mo po ang lahat ng balakid at sagapan at hadlang sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, lahat po tayo magsabing Amen. Amen. God bless you po mga kapatid. Kayo po mga balik na po sa inyo pong mga inubuan. Muli ho, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Praise Lord. At tayo pong lahat mga kapatid ay mag-aaral na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At higit po sa lahat, ang pinakamataas, pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Okay, purihin po ang ating punakilang Diyos. At ngayon po mga kapatid, ang ating mong pag-usapan sa araw po ito ay walang iba mga kapatid ay salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So dapat mga kapatid, kung tayo po ay magdidesisyon ng isang bagay, tiyakin po natin at siguraduhin po natin na ito po ay hindi po natin pagsisihan. Bakit mga kapatid? Dahil kung tayo po ay mag-decide ng isang bagay, subalit ang huli naman ito at ang dulo naman ito, ikaw naman ay magsisisi. So dapat mga kapatid, pag nagdesisyon po tayo ng isang bagay, lalong-lalo na kung ito po mga kapatid ay may ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ito po ang bagay na ito ay hindi mo pagsisisihan. Amen? So ang ating pag-usapan sa araw po ito mga kapatid ay pinamagatan ko pong how to make choices you won't regret. Pumalakpak mo muna lahat sa Panginoon. How to make choices you won't regret. So ang sabi po mga kapatid ng banal na kasulatan na kung saan na dapat bilang Kristiyano, bilang anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat tayo po ay lalakad mga kapatid ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at hindi ayon sa nakikita. Amen? So kung paano po gumawa mga kapatid ng mga pagpipili ang hindi ka magsisisi? Paano ka gagawa ng mga bagay na hindi ka magsisisi? Lahat po tayo masabi po sa Lord. So unang talata natin pong bubuksan mga kapatid dito po sa aklat po ng ikalawang Korinto, Kapitulo 5, ang talata po ay 7 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. Na malakas ang loob namin, ang sabi ko at ibig pa namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Lahat po tayo masabi po sa Lord. So ang sabi po dito mga kapatid, tayo po ay magsisilakad. Magsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya. Iba ho ang paglakad ng may pananampalataya sa Diyos. Dahil yung mga lakad ng mga may pananampalataya sa Diyos, ito po mga kapatid ay tiyak nila na ang kanilang pong pupuntahan ay may kasiguraduhan.
Sigurado at tiyak mga kapatid, hindi po ito basta-basta magdidesisyon sapagkat magdidesisyon man ito ng isang bagay, tinitiyak niya at sinisigurado niya mga kapatid ko na tama ang hakbang na kanyang hahakbangin. Tama ang kanyang lakad na kanya pong lalakaran. Di ba? Kaya minsan sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, bagamat sabihin natin tayo po ay Kristiyano na, tayo po ay naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandoon pa rin yung tendency na tayo po ay nagkakamali. Nandun pa rin yung tendency na tayo po, mga kapatid, ay lumilihis. Nandun pa rin yung tendency na tayo po ay humihiwalay. Tayo po ay bumabagsak. Subalit bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, dapat kung tayo man ay bumagsak, tayo man ay nagkamali, dapat tayo po ay babangon. Amen? Lahat po tayo mag-serve first, Lord. So dapat ma-realize po natin mga kapatid ang isang bagay na ito po mga kapatid ay hindi po dapat na manatili ka sa isang bagay na kung saan ikaw ay bumabagsak, ikaw ay nanghihina. Dapat tayo po mga kapatid ay manatili sa isang bagay na mayroon kang pananampalataya at matatag ang pananampalataya na kung saan mga kapatid ikaw ay nananampalataya, lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa paningin ng tao. Lahat po tayo mag-serve first, Lord. So ang sabi ni Pablo, mga kapatid, na malakas ang loob namin. Ang sabi ko nga, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. So ang sabi niya, kaya ang amin namang pinagsisikapan. Sino po ito, mga kapatid? Sino po ang dapat magsisikap nito? Ang dapat magsisikap nito ay lahat ng mga Kristiyano. Lahat ng mga mananampalataya. Na dapat ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya, hindi lang po siya dapat magiging banal sa loob ng simbahan. Hindi lang siya dapat maging holy sa loob ng simbahan. Hello? Dapat mga kapatid, kahit sa loob ka man ng simbahan, nasa loob ka man ng iyong tahanan, o wala ka man sa iyong tahanan, nasa campus ka man, o kung saan ka man mga kapatid naroon, dapat yung pagiging Kristiyano po natin, ang pagiging mananampalataya natin, ay hindi po nawawala. Lahat po tayo mag-serve first, Lord. So sabi po dito mga kapatid, kaya ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa paningin ng Diyos. Amen? So ang kaluguran mga kapatid na dapat natin pinagsisikapan, kahit saan man tayo pumupunta, kahit saan ka man makakarating, ang Diyos mga kapatid ay laging nakatingin sa atin, lagi tayong sinusubaybayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid ko, kung tayo po ay hahakbang ng isang hakbang, dapat tiyak natin na ito po ay hindi labag sa kalooban ng Diyos. Amen? Dapat sinisigurado natin na yung desisyon natin ay tama. Kapag yung desisyon mo ay tama, isang tiyak na bagay mga kapatid ko, yan po ay magiging maayos. Yan po ay magiging matatag. Bakit? Dahil yung desisyon mo ay ipinagkakatiwala mo sa Panginoon. Amen? So minsan mga kapatid, sa atin na mga Kristiyano, may mga pangako tayo sa Diyos. Di ba? Pero ang akala natin, yung pangako natin sa Diyos tama. Hello? Amen. Ang akala natin, yung pangako natin sa mahal na Panginoon ay tama yung mga pangako natin sa Diyos. Lahat po tayo mag-serve first, Lord. Subalit mga kapatid, kung aralin po natin ang Biblia, dapat bago tayo mangako sa mahal na Panginoon, dapat sinisigurado po natin at tiyak natin na yung ipinangako natin sa Diyos ay kaya nating gawin. Amen? Yung ipinangako natin sa Diyos ay dapat kaya nating gawin. Alam niyo po ito. Sa Manila, mga kapatid, mayroon pong, di ako na medyo, siguro kung engineer yata ito mga kapatid, no? At ang sabi niya, nangako siya sa mahal na Panginoon na papagandahin niya yung chapel. Hello? Amen. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng ating beloved pastor Ray, sabi niya,
bago ka, maganda yan, mangako ka ng mga ganyang pangako. Subalit, wag na wag mong kalimutan ang Panginoon. Kasi yung purpose niya, ang pangako niya, mga kapatid, pagaganda, magpapagawa sila magandang chapel, magandang simbahan ang ipapatayo niya pag dumating yung pagpapala. Kaya lang, mga kapatid, yung kanya naman pong desisyon ay lihis naman doon sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So ganito po yan, mga kapatid. Pag tayo po ay nagdesisyon ng isang bagay, halimbawa, pangako natin sa Diyos, papatayo ka ng simbahan. So dapat, yung para sa Panginoon, wag na wag mong kukunin. Amen? Lahat po tayo sa Lord. So sabi ng ating binamit pastor, yung ganyang bagay, mga kapatid, na maganda yung pangako natin sa mahal na Panginoon eh. Kaya lang, yung utos naman ng mahal na Panginoon na pagbibigay ng ikapo at handog, hindi mo naman nagagawa at hindi mo masusunod dahil yung pangako mo lang, yun lang yung susundin mo. Diba? Lahat po tayo sa Lord. So ganito po yan, mga kapatid. Para tayo po ay i-bless ng Diyos. Para yung pagpapala ay darating sa atin, pag tayo po ay nangako sa mahal na Panginoon, huwag mong kalimutan yung unang utos ng Diyos. Amen? Ano yun? Yung ikaw ay magbigay ng iyong ikapo at handog. Utos yan ng Diyos. Di ba? Yung ikapo at handog, utos yan ng mahal na Panginoon. So kung nais mo, dahil yung tinatawag na love, di ba? Yung tinatawag na love, mga kapatid ko, doon po yung pumapasok yung tinatawag na love offering. So ang ibig sabihin nito, additional na lang po yan. Di ba? Amen? Pero nakapagbigay ka na ng iyong ikapo at handog. So pinaliwanag ng ating beloved pastor doon sa kapatiran, mga kapatid. At naunawaan niya naman. Kaya lang, hindi natin alam, mga kapatid ko, kung magagawa niya. Di ba? Palampagan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ko nga, mga kapatid, may desisyon po tayo na ang akala po natin naging kalugod-lugod na sa Panginoon. Subalit kung nais mo maging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, yung desisyon mo, yung pinapangako mo, kung nais natin na maging matagumpay at i-guide tayo ng Diyos, unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang para sa Panginoon. Oo, yung pagtayo ng chapel, sa Panginoon naman yan. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, mayroon pong sukatan ng pagpapala. Kinakailangan, dadaan po doon sa leader. Lahat po tayo mag-serve for us, Lord. Pumalagpag po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang yan po ay ipag-pray, ipanalangin yung ikapo at handog at yung additional mo na nais mong tumulong, sumuporta para sa gawain ng Diyos. Para yan po ay maging matatag, mga kapatid ko, at yung blessing ay tuloy-tuloy at buong-buo ang blessing, kinakailangan po, mga kapatid, magdesisyon po tayo na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pumalagpag po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo po ang pipili, mga kapatid, na mga bagay na dapat nating gagawin na hindi po tayo magsisisi. Amen? So ang sabi po dito ng Biblia, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon. So lahat ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo. So ngayon, mga kapatid, dahil lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano po ang isa sa pinakamagandang desisyon na dapat nating gawin? Unang-una, mga kapatid ko, yung tinatawag nating serving the Lord is something we all regret. Hello? Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang bagay na di natin pagsisihan. Amen? Yung pagiging tapat mo sa Panginoon, simula umpisa hanggang sa natapos, mga kapatid, naging tapat ka sa Diyos, nananatili ka, naninindigan ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung desisyon mong yan ay hindi mo talaga yan pagsisisihan. Bakit? Dahil yan po ang ugnayan mo sa Diyos. Yan yung relasyon mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ikaw ay maging tapat, maglingkod sa mahal na Panginoon ng buong puso at ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Kung malakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat po tayo sa praise Lord. So ngayon, mga kapatid, yung mga bagay na dapat nating gagawin para sa Panginoon, dapat ho, mga kapatid, tiyak natin na ito po, mga kapatid ko, ay
tama. Lahat po tayo sa cross law. So ngayon, nasabi ng Biblia, mga kapatid ko, dito po sa ulat po ng Matthew Kapitulo 7, ang talata po ay 13 hanggang 14, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Hello. So ang sabi ng Biblia, mga kapatid ko, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. So inutusan po mga kapatid ang mga mananampalataya, ang mga tao na sila po ay magpilit na pumasok sa makipot na pintuan. Ano ba yung makipot na pintuan? Yung makipot na pintuan mga kapatid ko, ito yung daan patungo ng langit. Amen? Ito yung daan mga kapatid na kung saan dito sa daan na ito talaga dadaan ka ng mga iba't ibang paglilinis. Dadaan ka ng iba't ibang pagtutuwid. Dadaan ka ng iba't ibang pagtuturo. Dadaan ka ng iba't ibang pagsubok. Dadaan ka nito, mga kapatid ko, para po malaman kung talagang tayo po, mga kapatid, ay patungong langit. Amen? Kasi po mga kapatid, minsan mga minamahal, kaya po ito sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil marami po ang mga tao, mga kapatid ko, na pagdating po sa tinatawag na pagsunod, marami po ang mga taong sumusuway. Diba? Pag sinabing may pagsunod, susunod, marami po ang mga sumusuway. Marami po ang mga hindi sumusunod. Kaya nga sabi ng mahal ng Panginoon, magsipasok kayo sa makipot na pintuan. Amen. Dito sa makipot na pintuan, talagang hindi po pwede na hindi ka sasawayin. Hindi po pwede na hindi ka dito paalalahanan. Hindi po pwede na hindi ka itatama. Hindi po pwede na hindi ka itutuwid kasi papasok ka nga sa makipot na pintuan eh. Di ba? Ngayon, mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na COVID-19. Sige nga, pumasok kayo ng mall. Na wala kayong face mask. Wala kayong face shield. Makakapasok kaya kayo? Ang ibig sabihin, mga kapatid ko, mayroon po mga palatuntunan. Amen? Na dapat mong susundin. So ngayon, pag ito po ay hindi mo susundin, ay hindi ka papasok. Lahat po tayo mag-sign cross law. Pumalagpag po muna ang lahat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Kahit sa school, kahit wala pang COVID-19, mga kapatid ko, pag hindi estudyante, nakakapasok pa. Maliban na lang kung mayroon kang sadya talaga doon sa loob. Diba? Halimbawa, inutusan ka ng teacher. O ito, may papagawa doon sa iyo sa loob. Makakapasok ka. Lahat po tayo mag-sign cross law. Mga gumpanya, mga kapatid ko na mag-aayos ng esame ba o ano ba yung aayusin doon sa loob, makakapasok ka. Pero, pag ikaw ay wala naman talagang sadya, mga kapatid na importante o mahalaga doon sa school, hindi ka makakapasok. Lahat po tayo sa sunod. Pero kung mayroon kang ugnayan doon sa principal o kaya doon sa teacher, at mayroon kang importanteng sasabihin, makakapasok ka. Pumalagpag mo muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung wala namang ugnayan, mga kapatid ko, at wala naman talagang estudyante doon sa loob ng school, walang anak na estudyante, ay hindi ka makakapasok. Di ba? So ganoon din po yan mga minamahal kapatid. So ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, magpilit kayong magsipasok sa makipot na pintuan. So pilitin. Lahat po tayo sa Lord. Magpilit tayo magsipasok sa makipot na pintuan. So ano ang dapat natin gawin? So aalamin po natin mga kapatid ang dapat nating gagawin para tayo po ay makapasok doon sa langit. Amen? Kaya nga, sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag mong pabayaan ang pagdalo.
Huwag mong pabayaan ang paglilingkod. Huwag mong pabayaan ang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa bagay na yan, ay magag-aralan kayo sa isa't isa at maunawaan ninyo at maintindihan po natin kung ano ang bagay na iniutos sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat, ang sabi niya, sapagat ang pagbabalik ng Diyos ay malapit na. Lahat po tayo sa personal. So ngayon, mga kapatid, kung hindi naman natin ipinapamuhay yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay hindi po tayo makakapasok. Di ba? Hindi po tayo makakapasok. Makakapasok ka lang kung masunod mo ang iniutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. So ang sabi dito, mga kapatid ko, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Hello. Makipot ang pintuan at makitid. Maliit, mga kapatid, makitid. Ang pintuan, saan patungo? Patungo sa buhay. So itong dalawa ito, mga kapatid ko, ay pagpipilian mo. Amen? Ikaw ngayon yung pipili. Saan ka? Sa makipit? Sa makipit? Sa makitid? Sa makipot? O doon sa maluwang? Magdidesisyon ka ngayon. Ikaw yung magpipili ngayon. Saan ba talaga ako dito? Saan ba talaga ako? Dito ako sa makipot o doon ako sa maluwang? Di ba? Ang sa maluwang, ang tungo nito ay kapahamakan. Sa makipot, ang tungo nito ay buhay na walang hanggan. So malinaw po mga kapatid, sa kapahamakan, doon po sa malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Wala ditong nagbabawal. Wala ditong nagsisita. Di ba? Lahat po tayo serve for the Lord. Open yan. Open yan mga kapatid. Walang bawal yan. Walang sitahan dyan. Bahala ka sa buhay mo. Magpagusto ka dyan. Walang sisita sa'yo. Bakit? Dahil patungo yan sa kapahamakan. Pero patungo ng buhay, patungong langit, marami kang madadaanan. Lahat po tayo serve for the Lord. Diba? Marami kang nadaanan. Lilitisin ka pa. Amen? So ano yung sinabi doon sa ating unang binasa kanina? Kinakailangan lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ayon sa ating ginawa, mabuti man o masama. Lahat po tayo sa personal. So lilitisin tayo mga kapatid, aalamin yung bawat ginagawa natin. Yung bawat lakad natin ngayon, doon po mga kapatid, lalabas at lalabas yan kahit yung tinatago pa. Amen? Amen? Kahit yung tinatago, lalabas at lalabas yan pagdating ng araw ng paghukom, mga kapatid ko. Kahit yung pinakalihim mo na ayaw mong sabihin. Lahat po tayo mag-sign praise the Lord. So pagdating ng araw ng paghukom, lalabas at lalabas po, mga kapatid. Sapagkat yan po ay nilitisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Diyos ay tapat na hukom, mga kapatid. So ngayon, nasabi ng Biblia, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. Kaunti lang. Kaunti lang yung nakakasumpong dito. Lahat po tayo mag-sign for us, Lord. Kahit gaano man karami ng mga tao sa sanlibutan, mga kapatid. Kahit marami man yung nagsasabing Kristiyano, yung mga nagsasabing mananampalataya, dahil nasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi lahat na nagsasabi sa akin na Diyos ko, ay papasok ng langit, kundi ang mga gumaganap lamang ng kalooban ng aking amang nasa langit. Amen? So yun po yung papasok ng langit, yung mga gumaganap ng kalooban ng ating amang nasa langit. Bakit mga kapatid? Dahil nasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa araw na yaon ay marami yung magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hello? Gumagawa kami ng mga himala, mga miracle. Nagpapalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. At nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Subalit ang sabi ng Diyos sa kanila, magsilayo kayo,
kayong mga manggagawa ng katampalasanan, gumagawa ng mga kasalanan. So ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ilalayo sila, papaalis na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagat hindi sila makakapasok doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagat ang papasok doon sa langit, mga kapatid, yung mga taong nagsisikap na mamuhay na may kabanalan. Yung mga taong nagsisikap na mamuhay alinsunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung mga tao na lagi pong naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Patunay, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa aklat po ng Lucas Kapitulo 2, ang talata po ay 36 hanggang 37. Ito po, mga kapatid, na sinabi ng Biblia, na saan may isang babae po dito, na isang pupitisa, na ang pangalan po niya ay Ana. So, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sabi dito sa aklat po ng Lucas, Kapitulo 2, ang talata po ay 36 hanggang 37. At naroon din naman si Ana na isang pupitisa na anak na babae na Panuel sa angkan ni Asir. Siya'y lubhang matanda na at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kanalagahan at siya'y bao ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. Pumalagpag po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo mag-say, praise Lord. So ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, itong babaeng ito, na itong si Ana, siya po, mga kapatid, ay matanda na, lubhang matanda na. At may 7 taong nakikisama sa kanyang asawa. Ilang taon? 7 years. No? Nakikisama siya sa kanyang asawa. Subalit, ang sabi po dito, siya po ay baog. Hindi siya magkakaanak. Lahat po tayo sa praise Lord. So ngayon, mga kapatid, ang babaeng ito, nasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, yung kanya pong desisyon ay talaga hong manatili sa bahay ng Diyos. Amen? Na lagi siyang nananalangin, lagi siyang nagpupuri, lagi siyang nag-aayuno, mga kapatid ko. At ang sabi pa ng Biblia, sabi po dito, at siya'y bao ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo. Ilan po ba? 84 na taon. Ilan? 84. Na hindi humihiwalay sa templo. Lahat po tayo mag-serve po sa Lord. So, matindi po ang kanya pong devotion, mga kapatid ko, pagdating sa pananampalataya. Amen? Yung kanya pong devotion, mga kapatid, simula nung, halimbawa, ipalagay natin, simula nung kanyang kapanganakan, mga kapatid, di ba? 84. Pero ang sabi ng Biblia, lagi siyang nasa templo. Pumalagpag po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya humihiwalay sa pagsamba. Amen. Ang sabi po dito, at siya'y bao ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdaing. Umalagpag po muna ang lahat sa Panginoon. Lahat po tayo sa praise Lord. So ngayon, mga kapatid, di ba, minsan yung ilang mga ilang Kristiyano, mga ilang mananampalataya, pagdating pa lang po, mga kapatid, ng isang buwan, may isang beses na hindi makadalo. Sa isang buwan, may 2 beses na hindi makasamba. Pero siya, hindi siya uma-absent. Pumalagpag po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po tayo sa praise Lord. Matindi ang kanya pong pananampalataya sa Diyos. Yun po yung kanyang desisyon, mga kapatid, ay naging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? Kaya dumating ang blessing sa kanya. Pumalagpak po muna ang lahat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Lahat po tayo sa praise the Lord. So yung mga ganitong Kristiyano ay mga pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. So hindi masama na magdesisyon ka para sa Diyos. Amen? Kahit sabihin man ng katabi mo, sabihin man ng kapitbahay mo, na, di ba, mayroon ang kanta niyan eh. Sabi nga nung kanta, sige lang, okay lang, kahit ikay tawanan, sige lang, okay lang, kahit ikay iwanan, sige lang, okay lang, basta si Kristo ang paglilingkuran. Diba? Tawanan ka ng mga kaibigan mo. Ang yung mga kaibigan, magtatawanan pa sila. Ang akala nila, siraan ka na eh. Oh, di ba? Lahat po tayo mag-serve for us, Lord. Oh, kala ng mga kaibigan mo nasira. Kala nila, kayo nasisiraan. Pero ang hindi nila nalalaman na si Kristo ang iyong yaman. Lahat po tayo mag-serve for us, Lord. Pumalagpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ang ating yaman, mga kapatid. Ito po si Ana talagang ang kayamanan niya, mga kapatid, ang kanyang yaman ay walang iba. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, hindi masama na magdesisyon ka kung patungkol sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo yan pagsisisihan. Amen? Pumalagpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa mga kapatid, for to serve the Lord is hope. Sa paglilingkod sa Panginoon mga kapatid ay may pag-asa. Kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, mayroon kang pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Laging may pag-asa. Pag ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen! Pumalagpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, dito po sa alat po ng Gawa, Kapitulo 17, ang talata po ay 11. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Kapitulo 17, ang talata po ay 11. Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. So, sabi po dito mga kapatid, naging marangal sila kaysa mga taga-Tesalonika. Bakit? Dahil tinanggap nila ang salita ng Diyos ng buong pagsisikap. Hindi ho sila tamad. Amen? So ito yung mga Kristiyano na tumanggap sa mahal na Panginoon, talaga hong nagsisikap sila. Mga kapatid, ipinapamuhay nila kung ano po ang nilalaman ng Biblia o nilalaman ng kasulatan. So ang kanila pang naging sekreto, mga kapatid ko, para po maging marangal sila po ay nagsisiyasat araw at gabi. So lagi sila nagbabasa araw at gabi. Mga kapatid, kung tunay nga ang nilalaman, kung tunay nga ang itinuturo sa kanila. Pumalagpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ito po ang dapat natin gawin, mga kapatid. Siyasatin natin, alamin po natin, no? Kung tunay po ba, mga kapatid, ang mga nilalaman ng banal na kasulatan. So ang pangatlo, mga kapatid, if God is the one whom God has chosen, you have eternal life. Hello? Pag ang Diyos ang pinili ng tao, may buhay na walang hanggan. Pag ang Diyos ang pinili ng tao, pinili mo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Pumalagpak po muna ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang tanong, mga kapatid, sa ating pong conclusion, sino po ang hindi maglilingkod sa Panginoon? Amen? Sino ang hindi maglilingkod sa Panginoon? Napakaganda ng mga pangako ng ating pong dakilang Diyos sa atin. Maganda ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. At ang pangako ng Diyos sa ating mga kapatid ko, ito po ay hindi po natin maitutumbas ng kahit gaano kalaking halaga. Kahit gaano karaming yaman dito sa lupa, hindi natin maitutumbas ang kaluwalhatiang mahayag sa atin sa araw na tayo po, mga kapatid, ay nasa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen?
Kaya kung mayroon man tayo dapat pakanasain dito mga kapatid, walang iba. Yung ikaw ay maging tapat sa Diyos. Kung mayroon ka dito dapat pagsikapan dito sa lupang ito, walang iba. Yung ikaw ay manatiling maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ipangako mo sa mahal na Panginoon, anumang bagay na iuutos ng Diyos, dapat mong gawin, dapat mong sundin, dapat mong ipamuhay, sapagkat dyan ka i-bless ng Diyos. Amen? Dyan ka pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So nasa atin mga kapatid ang pagdidesisyon. Tayo po ang mag-decide ng bagay na dapat natin gawin para sa Panginoon. Kung yung ginagawa po ba natin ay naging kaluguran ng Diyos. Kung yung ginagawa po ba natin mga kapatid ay naging pagpapala sa Diyos. Amen? Kapag naging pagpapala yan sa Diyos, naging kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, nasa tahanan ka man o wala ka man sa tahanan, nasa simbahan ka man o wala ka man sa simbahan, namumuhay ka ayon sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, lumalakad ka ayon sa utos ng Diyos, mayroon kang pagpapala. Amen. Ang pangako ng Diyos, mga kapatid, ay totoo. Kailanman, mga kapatid ko, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon ay magaganap. Amen. Langit at lupa ay lilipas. Datapwat ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailan-kailan pa man. So ito po ang oras, mga kapatid. Para tayo po ay lalong i-bless ng Diyos. Para tayo po, mga kapatid, ay lalong pagpalain ng Panginoon. Mag-decide ka, mag-desisyon ka na para sa Panginoon. Ang bagay na ito ay gawin mo para sa Panginoon. Blessing yan. Malaking pagpapala yan, mga kapatid. Upang hindi po mahadlangan yung mga pagpapala. Upang hindi po mahadlangan, mga kapatid, ang pagdaloy ng pagpapala. So nais po natin, mga kapatid, na ito po ay ating po maibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipangako natin sa Diyos. Gagawin natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang Panginoon. So tayo po lahat, mga kapatid, ay tumayo at tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po magbubulay-bulay ng kabutihan ng ating po dakilang Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat, tayo po isang basahan lamang na marumi. Subalit tayo po pinangakuan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Tayo po, mga kapatid, ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mamili ng mga daan na dapat nating lakaran. So, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid, ang daang patungo sa kapahamakan ay malapad. Subalit, ang daang patungo sa buhay ay makitid lamang. Mag-decide ka, mag-desisyon ka para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, pag ang Diyos ang pinili mo, pag ang Diyos ang sinunod mo, pag ang Diyos, mga kapatid, ang utos ng Diyos ang ginagawa mo, hindi ka bibiguin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise you. Tayo po lahat. Tayo po lahat, mga kapatid, ay umawit. Gawin po natin panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon ang ating awit. Hindi kirangyan ang ating inaasam. Hindi hindi lahat ito pagkasus. Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon.
buhay, hindi karamihan ang aking inaasahan. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkakasus. Ikaw ang mahal ko, mahal kita Panginoon, mahal kita sa buhay ko. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon, mahal kita Panginoon, mahal kita sa buhay ko. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon, sa'yo, Panginoon. Praise God. Sa Panginoon tayo maglilingkod. Sa Panginoon tayo susunod. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, lahat ng mga nabautismohan, lahat ng mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay dapat turuan ng aral ng Diyos. At yung aral ay tinuro, mga kapatid, sa atin, yun po ang ating pong gagawin at susundin upang maging kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So ang bagay na ito, mga kapatid, ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kapag magawa natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, isa't yak na bagay, lahat ng hilingin mo sa Diyos ay ibibigay ng Diyos. So, ang nais lamang ng Diyos, unahin natin siya. Ang nais ng Diyos, gampanan natin ang ating mga tungkulin at ipamuhay natin ang Kanya pong banal na salita. Dahil po lahat, mga kapatid, ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lumapit ka sa Diyos at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Itaas po natin ang ating pumakamay, tayo po magkaisa po manalangin. O po dakilat mapagpala po namin Ama, Diyos na kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal. Sa matamis sa pangalan niyo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lord, sa mga oras nito, O Diyos, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang bawat isa sa kanya. Igawad sa amin ay masaganang awa at habag, kapatawaran. Linisin ang aming puso, ang aming pong buong pagkatao at kaluluwa. Gawin mo po kami banal at kayaan sa iyong paningin, O Diyos. Mangapati niyo po ng aming pong mga dalangin, ang aming pong mga pagsamo. Ang aming pong mga kahilingan sa iyo, O Diyos, ay magkaroon po ng katugunan at kaganapan. Idinadalangin ko po sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga kapatid po namin na nakikita. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Nakikita mo po ang kailan pong mga pangailangan, mga kahilingan po nila. Tulungan niyo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na aming magawa at magapad ang iyong kalooban. Ikaw po, O Diyos, ang mag-bless at magpala sa kailang mga trabaho, sa kailang pong mga negosyo, sa bawat pagpatungan ng kailang pong mga kamay, sa kailang pong mga prayer requests. Katagpuin mo po ito sa himalang kapamaraanan.
Sa mga kapatid po namin naghihikahos, punuan mo po, suplayan mo po ang kanilang mga pangailangan. Bless nyo po sila, mahal na Panginoon. Ganon din po, Diyos, ang aming pong mga loved ones. Abutin mo rin po sila ng iyong mapagpalang kamay, na sila rin po'y makalapit sa iyo at makapaglingkod po sa iyo. Mga loved ones, mga kapatiran, mahal na Panginoon. Paginin po, Diyos, sa aming pong mga kababayan, O Diyos. Maging sa mga nasalanta po ng bagyo. Maginin po, Diyos, sa panahon ito, mahal na Panginoon, ang pandemic, O Diyos, nadala po ng COVID-19. Abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, O Diyos, ang aming pong bansa, na ito po, Diyos, ay makabangon. At maginin po, O Diyos, tulungan mo po ang aming pong government. Tulungan mo po, O Diyos, ang mga frontliners. Tulungan niyo po, O Diyos, ang aming pong mga kababayan. Lalo higit sa lahat na sila po'y makalapit sa iyo at makapaglingkod sa iyo. At sila po'y maligtas sa apoy ng impyerno. At sila po'y makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. Sa lahat ng mga mataglay po nagkamdaman, patong po niyo pong kanang kamay sa ulo at niyo pong kaliwang kamay na dyan para dito niyo pong katawan. Kung saan po nagkong po ang mga kamdaman at kung kayo po ay may mga kahilingan sa Diyos, itaas po ninyo ang niyo pong dalawang kamay. Lahat po tayo magkaisa manalangin. Dagilan at mapagpala po namin Ama at Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat amang banal. Sa matamis, sa pangalan niyo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lord, sa mga oras na ito, O Diyos, abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang bawat isa sa amin. Ano man po, Diyos, ang gawa ng kaaway sa aming pong buhay. Mga problema, pagsubok, panlalamig, panlulupaypay, o karamdaman. Ito may cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, anemic, high blood, ubusin po, lahat ng karamdaman galing sa ulo hanggang sa paa ay kumalukas out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Lutasin mo po ang bawat problema na mayroon ng iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng kanilang mga kahilingan ay magkaroon po ng katugunan at kaganapan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name. Amen. Sunod tayo po lahat mga pinili tatayo. Tayo po itatalo ng 3 bisis sa bisigaw ng Halingay po sunod bilang pagtatagumpay. Sunod, God bless you po mga kapatid. Isang buhay na malakas sa palagpag para sa Panginoon. Lahat po tayo mag-serve po sunod. Supurin po ang ating po nagilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy mga kapatid. At sa araw po ng Sunday, huwag po natin kalimutan ang ating pong pagkakatipon sa lugar na ito. Sa pagdating po mga kapatid ng Sunday, nag-umpisa po tayo ng alas 10:30 po ng umaga. Amen. Praise the Lord. At sa Friday, nag-umpisa din po tayo ng 1:30 po ng hapon. So patuloy po tayo mga kapatid na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Bawat desisyon po natin na para sa Panginoon. Mga kapatid ko, isang tiyak na bagay, hindi ka nagkakamali at hindi mo yan pagsisisihan. Amen? Malagpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po lahat mga kapatid ay tumayo na po at tayo po magwawakas na sa ating po pinagpalang gawain. At narito po ang ating pong kapatid, Brother Ramel Francisco, na manalangin po sa ating pong pagkakaloob. Pagkaloob sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kabis ka bilang picture presentation. Tayo po nangin bilang magwawakas na ating banal na gawain. O po, dagdagan ng Diyos sa laban po sa bumagkapo ng kalakasan. Lord, maraming salamat po sa gawain na ito na kami po narito, nagpupurit, nagpapasalamat na nananangin ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Maraming po salamat sa mga awitin namin inaawit na inaalay tayo sa iyong pangalan, O Lord. Hallelujah. Maraming po salamat, O Lord, sa lahat ng mga nagpatuto ng kanyang buhay. Birang karagdagan, kalakasan, kalusugan ng espiritual namin pangatuan, O Lord. Hallelujah. Maraming po salamat, O Lord, sa mga blessing na aming natatanggap sa mga ikapo na aming naibigay ng pagkaloob na po ang nagkaloob po ng ikapo na ito ay isang bahagi ay ibalik po sa kanilang ikanong umuulit o higit pa sa kanilang pangailangan, O Lord. Bidisyonan mo po ang kanilang mga trabaho, kanilang hanap buhay
at higit sa lahat sa iyong pagbindisyon ng banal mong salita, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa lahat ng mga pagpapalagyan. At higit sa lahat sa iyong banal na salita sa hapon ito, Lord, na aming napakinggan, nawa po ay magtamo sa aming puso't isipan, at ibahagi rin po namin sa bawat isa na aming makasalamuha. Ito ay aming matatanggap at lahat ng mga papurit awitin, ng mga papuring awitin ay aming inaalay at aming sabi. Kami po ay bibindisyonan sa aming pag-uwi, pag-iwalay, at idulog mo kami sa aming tahanan na mawalhati, ilayo mo kasi ang lahat ng panganib. Naman ito, pangalan ng aming mahal Jesus. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, I love the Lord. Yes, I love the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. With a love, yes, I love you, real love, oh Lord. I could see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you, real love. I love you, real love. I love you, real love. Oh, thou